Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang paligyarong tapat, babayarong banal, Kristiyano Manyakis, hindi minot na walang pahintulot, ang pantas na talipanda sa komentawistang kupal, ang solterong tibak, ka Dennis Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi. So, magandang gabi sa iyo, ka Dennis. So, mula nung uli tayo nag-usap-usap, kasama natin sila Paolo. Ano na nangyari? Ang sabi ngayon po ay, we are recording this on in the evening of November 24. So ano ngayon ang mga nangyari, no? Sabi ito nakakatawa, nanonood ako ng balita just now, no? Just on my other screen I'm looking at the news. Sabi ni Sarah, I never said Marcos resign. Ilang beses siya inuulit. Bastos. Pareho siya ng tatay niya eh. But okay, bakit umaatras? Bakit nagba-backpedal? Ano to? I never said Marcos resign daw. Adverse ang reaction ng tao eh. Ayaw ng tao. Ayaw ng tao mag-resign. Ayaw ng tao sa kanya eh. Nako, hindi lang daw reliable si Bongbong, pero hindi rin niya sinabing wag mag-resign. Hindi niya sinabing mag-resign. Well, that and then, the last time pinag-usapan natin yung pagsabi ng kapatid na adik ka and all of that, no? Anong epekto, no, ka Dennis? Parang hindi maganda para sa kanila. Wala. Hindi natinag ang tao, ano? Galit pa rin doon sa korupsyon eh. Ang nag-suffer doon si Aimee. Yes. Kasi, alam mo tayo, Pilipino tayo, ayaw natin ng ganun eh. Kasi ang pangit tignan. Pangit talaga tignan. Dapat sa ibang tao nang galing. Yeah, parang and also parang it's taboo to comment on such family squabbles. Oo, in public. So, ang tao tahimik, walang nagko-comment, pero alam mong hindi nila gusto. Yeah. Tahimik nga eh, walang masyadong I remember pinag-usapan natin the last time. So, medyo ngayon ko lang na nakikip up ako na nabanggit natin do sa ating kwentuhan the last time na merong abogado na tiga Cebu na yung transgender, no? Sa kinukwento mo, si Regal Oliva pala yun. Who said negative things about the DDS. Na siya pala mismo DDS. Ang gulo niya. Yeah. Tapos, nag-backpedal siya, nag-apologize siya. What's wrong with them? What are they trying to do? What's wrong with the DDS? Bakit sila? Why can't they seem to keep it together? It is not what is wrong with the DDS. Ako for me, it is what's wrong with Oliva. Okay. Bakit si Oliva may problema? Hindi. Wala siyang paninindigan. Well, that's one. Nag-backpedal siya because of yung backlash. Hindi. Because of clout. Social media clout. Nung nawala, nung binlock siya ng mga DDS, nag-sorry siya para ibalik siya ulit. So puta, ano yun? Wala kang paninindigan? Diba? Alam mo, matalino pa naman siya. Bakla ka na nga, pati sa prinsipyo, bakla ka pa rin. Natakot sa backlash ang backlush. Oo, diba? Oo. Yun yung mga walang paninindigan. Dapat mababa ang pagtingin ko sa ganyan tao. Panindigan mo. You said what you said. Tama naman yung sinabi mo. Why apologize? Tama na because of clout? Wala, natakot siya eh. Siguro kasi, hanap buhay niya siguro yun. Yan yung mga nakikipag-away over Humba. Speaking of Humba, na-cancel na rin yung passport nila sa wakas. It's an eventuality. Cancelled ang passport niyan, pauwi na yan. Kung ano na pinagsasabi pa niya eh. Alam mo, wala namang political persecution sa kanya. Yun ang maliwanag eh. Oo, wala. Criminal ang kaso. Oo, criminal. Human trafficking nauuwi yan, nakaposas. I mean, from cabinet member, ang lakas tong binagsakan mo. Tindi. Taas ng bagsak, ha? Hindi na anong ginagawa niya. Puta, merong mas malakas ang babagsakan kaysa kay Harry Roque. Sino? Si Belsamin. Teka muna.
Di ba? Sabi ni Bongbong kanina, nagkaroon siya ng press con ng presidente. Sabi niya, nagkaintindihan na daw sila that it was for the best. Ganda ng sagot ni Bongbong dun eh. It was for the best na na umalis na lang daw siya. Pati si Amenang Pangandaman, Diyos Maria Josep, umalis agad. Okay. Pero we're missing the point here. Which is? Ito dito matitrace yan. Ang pinakailaman nila kasi is yung unprogrammed funds. Okay. You have to understand what the unprogrammed funds is for. Which I do not understand, to be honest. Okay. By law kasi, lahat ng budget has to be properly allocated. Diba? Okay. So, dapat with specificity. Okay? Ang unprogrammed funds, wala. Kasi yan ang emergency fund ng presidente. Kaya nga unprogrammed funds okay? That is part of his power to organize, reorganize, create, or dissolve an office. Okay. Halimbawa, tinamaan tayo ng 10 bagyong puta na nalansa. Okay. Tapos ang total number ng bagyo sa atin, 30 mahigit. Desyembre na nagbagyo pa ng malakas. Wow. Wipe out ang lahat ng supply ng DSWD. Wala na sila ipamimigay. Oo, ubus na. Ubus na. Oh. So, may emergency purchase yun. Oo, definitely. Okay. Doon kukunin sa unprogrammed funds yun. Okay. Hindi basta pwedeng kukunin sa unprogrammed funds yan. Okay. Maraming attachment yan. Unang-una, kung ganun, kailangan magdeklara ng state of national emergency. Yun yung ginagawa ni Bongbong pag may state of calamity na nasa isip ko, dahilan yun para makautang sa SSS. Tapos, kailangan niya mag-file ng memorandum na kailangan ng emergency purchase. Okay. Kailangan din mag-file ng memorandum request ang DSWD. Sinicertify nila na wala na silang stocks. Okay. Okay? That's a lot of paperwork. Maglalabas ng either administrative order, memorandum circular para sabihin na gagamitin for these emergency purchases yung unprogrammed funds. Okay. Okay? Or halimbawa, nag-create ng bagong office ang presidente. Katulad nung kami noon, tinayo ang anti-smuggling. Tinayo kami March. Okay? So tapos na ang budget hearing. Wala kaming budget. Kailangan mag-prepare kami ng budget for next year. So yung interim, yung mula March hanggang December, kailangan mo ng budget. Bibigyan ka ng budget yan galing sa unprogrammed funds. So lalabas doon memorandum circular o executive order creating yung office mo, tapos sinasabi doon, eto budget mo 50 million. Tapos gagawa ng memorandum circular authorizing you to draw yung 50 million sa DBM. Okay. Yung unprogrammed funds, 2 tao lang ang pwede mag-access niyan. The President and the ES. Oh, the ES has powers over these things. Because the ES is the little president. Yes. So the ES signs for the President under authority of the President. Remember, kahit na nung panahon Dragon Lady ni Ching Vargas could not sign for ES. Pagka unprogrammed fund, si Ernita mismo pipirma. Okay? Kahit na ang SDS for Finance, si Ching. Okay? So, ibig sabihin, gino-signal yon ni Bersamin. Ang DBM on that part, ministerial lang yan. Ministerial, okay. Wala kang magagawa dyan. Wala silang magagawa. Tapos na usapan. Oo. Labas ng pera. Ang pagkakamali ni Pangandaman, hindi siya nagharap ng papel.
Because obviously, walang memo yung mga yun. Walang memorandum circular yun. Ano yung dahil si Bersamin na nagsabi, sige, okay na lang siya. Ganon katigas si Bersamin, ganon katakutan tao sa kanya sa Malacanang. Remember, hindi matanggal-tanggal yan kahit notorious yan. Oo. Wala pang isang buwan si Presidente, puta, may nadampot na NBI ng mga tauhan niya sa ES. Yung mga kaso daw ni Bersamin, sabi ni Antonio Montalban sa sa article niya talaga daw, mga iba daw doon, highly questionable. Those were his, lahat ng, alam mo ba kung bakit walang ma-prosecute na plunder? Kasi, dahil kay Bersamin? Tao ba ni Duterte yan dati? Hindi, puta kay GMA yan. Kay GMA. Ang desisyon niya kay GMA noon sa plunder was, kailangan merong mastermind. Tangina, wala namang mastermind sa batas eh. Para malusot si GMA, hinanapan nila ng mastermind. So hanggang ngayon, walang ma-prosecute ng plunder. Kasi walang mastermind. Yung decision, okay, decided na ng Supreme Court, yung PALEA, yung Pal-Employees Association. Yung benefits nun. Tangina, binaligtad ni Bersamin. Pati pala yun, pinakialaman niya. Okay. Maraming ganyan si Bersamin. Okay. Ako, ang basa ko dyan, finally, Bersamin managed to anger the wrong people. Anong huling-huli niyang ginawa? Anong huling-huli niyang atraso? Ano ba huli niyang atraso? Tinanggal si Torres. Akala ko naman utos ng presidente yun. Hindi pa tapos basa ko, hindi pa tapos ang assignment ni Torres. Hindi pa ilang araw pa lang si Torres. Wala pa ilang buwan eh. Pinakialaman niya kung sino nagpa-appoint kay Torres. Kasi hindi pa nauubos yung mga China boys eh. Oo, hindi pa tapos eh. China boy yan. Akala niya, putang ina, ang binabangga niya yung presidente. Sino pala binabangga niya? Hindi niya alam na may pating pala sa likod dun. Sino? Set up. Sino? Ikaw naman, doon pa natin binabanggit eh. Anyway, so going back to our discussion, we don't have much time. So you were saying about a possible na binabanggit mo na dati parang may teorya ka tukol doon sa magkapatid. Sige, this is the time to say it. Kasi ako, to be honest, siguro I always agree with you, but this time I will disagree. Hindi ako naniniwala sa teorya na yan. Hindi ako naniniwalang talaga magkaaway sila ng sagad eh. Ako naniniwala ako magkaaway sila kasi gusto maging presidente ni ate. Siya talaga may gusto maging presidente. Pero ako sa akin tandaan mo, 30 taon silang nililibak ng buong mundo. Totoo yan. Wala silang kakampi, sila lang. Totoo yan, sila lang. Oh, that's true. Yeah. Nagtago sila kung saan-saan. Mga veterano yan. Oo. Tama, ako kasi tinitignan ko, ano epekto? Ganun ako palagi Don't look at what people say. Don't look at what people do. Always look at ano yung effect. Well, nagsalita si ate, yung 3 araw ng INC, bigla naging 2. That's one. Natigil. Magkaaway sila. Si ate yung kumakampi sa mga Duterte. Di ang Duterte magkakaaway. Walang solid eh. Kasi di ba merong galit kay ate, tinatawag ang babalina. Tapos sinasabi na, kaya lang ka namin sinusuportan kasi utos ni Sara. So there is dissension among the ranks. Well, that's true. Meron naman iba nagagalit kasi di na dumating agad yung merienda. Yeah. To yun. Tawa. Pero ang pinakamabigat nun is yung the dissension she sows. She does. So diba? You're saying that this must be something... Because at the end of the day, what she's doing is protecting her brother. I don't see that happening eh. Ako hindi ko siya Kasi tanda mo, kung wala siya doon at solid yung mga Duterte, tangina nanganib si BBM. Pero that's
if assuming as such na ganyan ang setup, napaka-brilliant na. Siya nakapagpa-atras kay Sara. Oo. Totoo yan. Diba? Teka muna, akala ko ba nagpa-atras kay Sara to run for president was GMA? No. It turns out it's Amy. Interesting. Alam mo, napaka-elaborate naman yan. I'm sorry, parang simple lang naman ang buhay, ba't kinakailangan ganun ka-elaborate? Katulad din sinasabi si parang ano yan eh. While everybody's playing checkers, they're playing chess. Tapos yung ngayon, di ba sabi ko, yung mga damputan ngayon, tangina parang final scene ng The Godfather. Natutumba isa-isa, namamatay isa-isa. Di ba? Tangina, dinadampot silang lahat sabay-sabay. Lahat ng kalaban ni BBM. Puta, parang ngayon sinisingil. Di ba puta, a few months ago, sobrang lakas nila. Oo nga eh. Pinagtatawanan nila si BBM, di ba? Nabaligtad pa nila yung impeachment. Weak leader ko, ano na sinasabi. Totoo naman. Ngayon, Tangina, pinakawawa nga dyan si Jinggoy. Bugbog sarado si Jinggoy eh. Hindi po, tangina, bukod na sa issue pag nanako, may side issue pa siyang may side issue pang bading daw. Diba? Puta. Ako doon naniniwala doon. Doon naniniwala doon. Feeling ko ano lang yan. It is just a side issue or something. Pero doon naniniwala ang bading kasi tangina, may mga anak sa labas yan eh. May bading ba na may anak sa labas? I don't think so. Sino? John Encarnacion. Hindi sa labas yun. Anak niya talaga yun. Hindi recognize niya yun. Ogie Diaz. Hindi naman sa labas yun. Yun talaga, aside from sa asawa, may sa labas pa. Paano ka na palagi nasa loob? Pag nanood ng sine, di nasa labas yung anak. Atay tayo dyan. Anyway, so, okay. Pero, alam mo, that's an interesting theory. Medyo hindi lang ako naniniwala pa. Parang, masyadong komplikado. Para ganun ang gawin nila. But then again, if they're playing chess and we're all expecting them to play checkers, talaga nga mako-confuse tayo. Tsaka ako tingin ko may nagmamaniobra talaga. Sino ang hidden hand of rationality dito? Ganito yan, okay? Yung style na yan, hindi yan style ng Pinoy. Hindi. Ang politika ng Pinoy, palaging straightforward. Straightforward. Palaging direct attack. Wala tayong tinatago, diretso, walang may konting drama, pero alam mo yun, hindi natin, that's too complicated for us. Even as a movie plot, that's too complicated. Style ng kanuyan. Leave them enough rope to hang themselves. Wow. Diba? Tamo, lahat sila nahuli sa sariling patibong. Pati si Marcoleta. Pati si Marcoleta. Mga krimen na ginawa nila eh. Totoo yan. Wow. I mean, definitely yung sinasabi nila, dapat itinigil na ni BBM yan na kasalanan niya kung bakit lumala ng ganyan. Kung itinigil yan, di walang nakulong. Kasi wala pang krimen eh. 17 na yung lumabas na warrant eh. Pero medyo small fry lang yung nakikita ko eh. Di ba, ang magnanakaw, kailangan mahuli mo na nasa loob ng bahay at mo na may bit-bit-bit-bit. Para or yung nakalabas na bit-bit yung gamit mo. Dahil kung nasa labas pa lang ng bahay yan, walang kaso yan. Walang krimen. Wala ka nakikita. Walang krimen yung puta, tumitingin lang yan eh. Wala pang ginagawa eh. Ngayon, yung sinasabi lang, katulad sinabi natin na puro small fry, antayin nyo. Kasi puta, hindi madali magsulat ng kaso. Oo nga pala, no? Naalala ko yung kinento mo na yan, Puta, kahit na si Malutikia, yung mga hirit niya na si tangina, mura, inabo. Kung di ka ba naman gago po, tangina, ikaw nga, hindi ka ba, nakapag-isip ka ba kung gaano kahirap magsulat ng kaso? Ilan lang ang abogado ng DOJ?
Oo nga. Kaya nga sabi nga ni Remulla, yung mga bagong abogado yan, mag-apply ho kayo sa DOJ. Oo. Talaga kailangan nila ng abogado eh. Kailangan talaga nila. Puta, ang hirap nun. Interesting theory. Puta, isipin mo, isang abogado, malamang dyan, 20 kaso. Isipin mo, 20 pleading nga susulat mo. Diyos ko, day. Oo. I can only imagine eh. Nung college ako, kahit gumagawa ako ng article for publication, kahit sabi mo 1 to 2 pages, 200 words, aba, pinag-iisipan ko rin yun. It takes me some time. Hindi naman madali yun. 1 to 200 pages, ilang araw mo rin gagawin yun. Eto pa yan. Ang sa ganyang kaso, ang rule of thumb is, lahat na ng kaya mong isipin na po pwedeng ilagay mo na. Lagay mo na. Lahat ng argument, lahat ng kaso, ilagay mo na. Kasi oras na hindi mo mailagay, hindi nakasama yun. Hindi nakasama. Ganun pala, hindi pala nahahabol yan. Hindi na nahahabol yun. Empol ka na nun. So puta, kung may nakalimutan ka, at na-dismiss yung kaso dahil doon sa nakalimutan mo, kasalanan mo yun. Anong empol? Hindi, parang patentero. Ibig sabihin, labas ka ng boundary. Okay. Interesting. Ganun pala kahirap yun. So talagang pag-aaralan nila ng maraming beses, may peer review. Mabilis yan yung inuna nila yung kay Joel Villanueva, kay Nancy Binay, kay Chis Escudero, tsaka kay Jinggoy. At tangina, mabilis yan. Yung inuna nila yung mga taga-DPWH, tangina, puro overtime na yan. Teka muna. So, after the small fry, i-arestuhin na nila, may ibang tumakas. Pagka-aresto, iihawi nila itong mga to, magtuturo ngayon yan. Yes. Okay. Pakyat ng pakyat yan eh. Katulad dito, okay, inuuna mo yung DPWH, mga district engineer. Oo, babayan eh. Bakit? Small fry yan eh. Para magturo pakyat. One, para i-verify yung sinasabi ni Yusek Bernardo, totoo. Okay. Okay? Pagka totoo yung sinasabi ni Bernardo, kasunod na dadamputin na niyan, sino to yung Yusek tsaka si Bunuan. Bunuan, Putin si Bunuan. Wala na silang kawala. Bakit? Kasi puta, lahat ng information na binigay ni Bernardo, verified eh. Tapos hinalungkat na rin, nahalungkat rin nila yung AMLA. Finances nila. Pera. Diba? So puta, iimbestigahan na yung pera ngayon. Damay na, pati pamilya. Pag piniga mo ngayon si Bunuan, magtuturo na yan. Aabot na ngayon kila Bersamin. Kaya tama yung sinasabi ni Ping, pakyat ng pakyat. Yung mga diskaya ayaw kumanta. Oo, kasi si Bongo na kasi mabigat yung ituturo nila. Kung sila, meron muna silang assurance. At puta, walang kumagat. Hindi, kulong ka. Ang puta, ang hindi naiintindihan ng diskaya kung ano yung pinasok nila. Habang buhay silang makukulong mag-asawa. Ang lahat ng pag-aari nila at ari-arian nila, bahay, lupa, kotse, alahas, relo, bag, kukunin lahat yon. Lahat ng ari-arian ng mga anak nila. Kukunin din? Kaya mga anak naman nila walang kakayahan maganig, gumawa ng pera. So ibig sabihin, lahat ng ari-arian nun, lahat ng galing sa magulang. Ng pag-aari naman ngayon, galing din sa nakaw. Kukunin lahat yun. Nangas sila. Di ba meron silang anak na special child? Tatlo daw. Ano mangyayari doon? Walang magulang. Itatapon sa bahay ang punan yun. Wawa naman. Hey, kasalanan nila yun. Kala nila puta mapagtatanggol sila ni Marcoleta. Puta, hindi nila iniisip ano consequences ng ginawa nila. Kahit na sabihin mong 6 na buwan lang, sa bahay ang punan yung mga bata. Ay, mahirap. Iba na buhay bago maklaim ng kamag-anak nila. Marami na nangyari nun. Ay, special children yung puki na, baka bigyan na. Diba? Sabi nga namin sa PWD Advocacy, ang laging nauunang biktima ng abuse tsaka ng mga sexual assault are the persons with disabilities kasi hindi makakasumbong. Hindi makaka-fight back. Diba?
Okay, so medyo humaba na tayo ng oras ang konti pero interesting yan. This is a very interesting time. So, hintayin natin kung sino susunod na maaari. O sige, dito na tayo natatapos. Maraming salamat to sa panonood. Ako po si RP Lasso. Like and subscribe po kayo para sa susunod naming episodes. Maraming salamat. Ito na naman po. Ang solterong tibak nagpapaalam. Mabalos. Yun.